Hi guys! Maganda ring gabi. Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin po natin ngayon at pag-uusapan, mga kakimpaw, ay pumapatungkol nga po dito sa pagsasalita na ni Chilita Princess hinggil po sa intriga tungkol po sa kanya. And syempre kay Paolo Avellino na hindi na po pakawalan si Kim Chiu. Pero bago tayo mag-start, mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at pa-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po again sa ating channel, mga kakipit. Dumako naman po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers ngayong gabi bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang comment na napili natin tonight ay mula po dito kay Miss Virginia Valdisimo. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, ang toxic naman ng buntis issue na yan. Napaka-imposible naman kasi. Hindi ganun si Kim. And yan nga rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit pinapatikil o pinapahinto na po ngayon, mga kakimpaw, ang intriga na buntis si Kim Chiu. Kasi nakakasira nga lang daw po ito ng image ni Kimi. Sobrang nakakahiya daw, lalo na kung hindi totoo. So kumbaga parang unti-unti fans lang din ang sumisira ng imahe ni Kim kung ipagpipilitan na buntis si Kim Chiu, kaya tigilan na daw. Kasi si Kim ay kilala bilang mayroon pong paninindigan, mga kakimpaw. Kilala bilang napakadesente at talaga, marriage muna. Yan ang pagkakakilala talaga kay Kim. Yan ang image ni Kimi. So parang nakakasira nga lang daw ng imahe ni Kim. So, para sa iba, hindi nakakatuwa ang chika niyan na buntis si Kim Chiu. And wag naman daw pati sana pangunahan muna ang Kimpaw. Samantala, sabi naman dito sa next commenter natin na si Life Matters, the Kimpaw fans are overwhelmed and elated with this exciting, great news. Love you both. Take good care of yourselves. Understanding, patience, witness, everlasting love, humor, compassion as always. Congratulations to the much-awaited baby girl. Actually, it's been such a long time coming. Since last summertime, why? Because you're both a passionate, loving, and caring people. Grabe naman si Life Matters. Meron agad gender. Baby girl talaga. Hoy, sigurado, mini Kim ang lalabas, mga kakimpaw. Pero sa ngayon, hindi pa naman kumpirmado. So, wag po muna tayong mag-celebrate, mga kakimpaw. Magdasal po muna, siguro. Pagdasal po muna na sana totoo. Pero may mga projects si Kim and Paolo ngayon, di ba? So, sobrang daming work. May mga sunod-sunod na proyekto para sa kanila. Hindi ba nakakasama po yun, mga kakimpaw? Kasi nakaka-stress . Anyway, kung baby girl nga, magiging maligaya talaga ang buong Kimpaw Lanjas, no? Lalo na kung kambal. Pero ano naman po maging gender, mga kakipi, ang importante healthy, yun, mga kakimpaw. At ang pinaka-importante ay kung totoo. Ayan. So magdasal po muna tayo. Pag-pray muna natin kay God na magkatotoo, mga kakimpaw. And saka na lang ulit tayo mag-celebrate once na meron na pong official announcement. Diba? Samantala, pag-usapan naman natin itong isang post sa social media. Sabi dito, kayo na lang ang bahala magtahi. Magaling naman ang kipi dyan. Haha. Nirepost ni Chet ang IG Reels ni Mick Tatad King na isang kilalang production designer at nirepost din ni Direk Dan Villegas na isang kilalang cinematography director. Pati si Miss Heidi ay nagpost na din sa IG Reels niya bilang hair and makeup artist ni Kim. Marami
ang nag-a-assume na kaya wala si Kim sa Showtime ay dahil may shooting sila ni Pao ngayon. Hashtag Kim Pao, hashtag Kim Chu, hashtag Paula Avellino. So wala man lang clue, no, kung para saan to mga Kim Pao. Pero more likely para sa MMFF. Kasi kailangan po na matapos yung movie na yan at kanilang ipapasa para makapasok na po yung kanilang entry. Di ba mga kakimpaw? Sabi po ay puspusin na kasi may deadline lang daw po ang pagpasa mga ka-KP. Kaya sigurado, ito yung ginagawa nila kaya wala si Kim nitong nakaraan sa Showtime. Pero pag naiisip ko na Nobyembre, ipapalabas na sa Prime yung Kopino, medyo parang ako yung nai-stress mga kakimpaw. Matutuloy kaya yon o sabay pong gagawin na lang itong movie? After taping sa MMFF, sa kanilang entry, taping naman sa Kopino. Grabe, parang nakaka-stress naman ata kung sabay gagawin. No, pwera na lang siguro kung i-adjust na nga muna sa Kopino, yun. Kasi ilang buwan na lang Agosto na ngayon mga kakimpaw. Samantala sabi naman dito, Kim Chu sa usaping live-in. Ibinahagi ni Kim Chu na bukas siya sa ideya ng pag-aasawa at pagkakaroon ng sariling pamilya sa tamang panahon. Gayunpaman, pagdating sa live-in setup, sinabi niyang mas gusto pa rin niyang tumaan muna sa kasal bago sila magsama sa iisang bahay ng kanyang magiging asawa. Para kay Kim, mahalaga ang commitment at ang pagpapahalaga sa kasal. And I think mga kakimpaw, ito po yung sagot na ni Chinita Princess, no? Sa mga issues and intriga na siya ay buntis, mga kakimpaw. Dati pa man itong sinabi ni Kim, pero maaring gamitin na bilang sagot sa mga intriga ngayon. Di ba mga kakimpaw? Para maging malinaw po sa lahat. Kasi kalat na ngayon, yan sa social media, marami talaga nag-a-assume na buntis na si Kim. Palagi ko nakarating na rin yan kay Kim Tahimik lang po talaga yung kampo niya at hindi po nagbibigay ng statement. Siguro kasi, ikaw naman ni Kim, hindi naman na mahalaga yung chika na to dahil taon-taon naman ng chika yan sa kanya. So parang sanay na rin siya. Kaya siguro hindi po siya nagbibigay ng statement mga kakimpaw. Kasi yung iba nag-aantay talaga. And may nag-a-assume pa na silent means yes. Kasi hindi po pinapabulaanan ni Kim. Pero papaisip ako, kung papabulaanan ni Kim ang chika na to, next year, pag may bago na naman chismis, yun, lagi na lang niyang sasagutin, lagi na lamang niyang pabubulaanan. Parang nakakarindi naman nga mga kakimpaw. Pero kung isahan niyang isasagot, sasabihin pagkasal na siya, hindi naman niya itatago ang kasal, saka lang siya mabubuntis, magkakaroon ng kapanatagan ang mga fans at hindi na siguro mangungulit. Ano po? Kaso parang ang demanding nga lang natin mga kakimpaw kung tayo magre-request ng ganun po over detailed na kumpirmasyon mula po kay Chinita Princess mga kakimpaw. So trust na lang and pray kay God mga kakipi. And siguro pag tumahimik rin naman po ang balita na to mga kakimpaw, di ba parang mga bagay lang yan na hinahanap natin. Pag kung kailan mo hindi hinahanap, saka mo nakikita. Siguro pag tinigilan natin yung issue na yan, magulat na lang din tayo na totoo pala. Or magulat na lang tayo na nagkatotoo na ang ating inaasam-asam para kay Chinita Princess. Mga panahong di natin inaasahan o iniintay. Samantala, dumako naman po tayo dito sa isa pang pinagkakaguluhan at pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang cooking skills nga po ni Chinita Princess. So, eto nga mga kakimpaw ang starter na Flenex, ang siomai na I love for you and lumpia chai miss you. Ay, may pa ganon. At ang main course na kilawin for the win. Uy, nakakataka mga kakimpaw. Parang anong sarap, no, mga kakipi? So, ito yung mga
dishes na prepare nga po ni Kimi, and hindi po makapaniwala ang mga fans na marunong magluto si Kim Chiu tulad ng mga bagay na to. Yung main course din po mga kakimpaw, pork humba with soy meal and all that jazz. Beef, sabi ng broccoli. Ang kulit mga kakimpaw. So, ito yung humba na sinasabi ni Kim, na pinag-effortan talaga niya. Ito pa, ang dessert nila, na fried tikoy de cremama and papa. Cremama and papa. Napakakulit ng pangalan. Pero ang hirap guys ng mga course na to. Ang hirap ng mga niluto na to mga kakimpaw. As in, na talagang si Kim ay marunong pong magluto, no? Talagang hindi po siya, o kumbaga non-stop si Kimi na ina-amaze tayo. Lagi po niya tayong ina-amaze sa kanya pong mga kakayahan mga kakimpaw. Sabi nga dito, #Kim Chiu can cook. No wonder na mas pinili ni Paula Avellino ang home-cooked meals prepared with love than dining out. Hehe. Come dine with me at HBO Max. #Kim Pao. So, yan po kasi yung prepare nga po ni Kimi. Niluto na come dine with me. So, nakakatuwa. Talagang si Kim po'y marunong magluto. And baka nga ito po ang isa sa dahilan kung bakit ayaw nang pakawalan ni Paula Avellino si Kim. Kasi maalaga at marunong talaga magluto si Kim. And makikita mo naman talaga na marunong po siya sa kusina at hindi po eme-eme lang, pakita lang, mga kakimpaw, or practice lang, hindi. Para talagang nag-graduate ng culinary si Chinita Princess. Mahusay po talaga siya magluto, mga kakimpaw. Kaya naman, pwedeng-pwede na talaga mag-asawa. Uy, charot lang. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kas po tayo muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo lagi mga kakimpaw.